Good evening, everyone. Happy Wednesday night. Good to see you again, guys. Good evening, Ate Josie, Giselle, Ate Allison, Ate Jamin. Wow, Jamin na ba si Jasmine? Kuya Aldrin, Jai, Kuya Noel, Ate Malen, Kuya, Kuya Mark, Ate Anelu, Kuya Manny. Hi, G. Is this, saan ba si ano? Si pangalan nito. Si ang iyong panganay, Kuya Manny. Okay, good evening sa inyong lahat. Si Jai po, Pastor. Si Jaya, si Jaya. Opo, pero wala po siya. That's last week po yun. Kala ko Yeah. tama si Nag-rename po ako, nag-rename. Sabi niya, na-miss ko na si Jai at ang kanyang mga recommendations kung saan tayo kakain. Salamat ha, Kuya Manny, at sa buong pamilya sa akin. Oo po. Anytime po. At sa akin Balong, salamat din. Opo. Kay Jai at saka kay AJ, salamat sa inyong lahat. Opo, opo. Welcome po. So, okay, good evening din kay Ate Liana and Kuya Jorel. Sino pa ba? Ayan. Ah, Ate Janet, magandang gabi sa iyo. Alright, alright. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi and happy birthday kay Mami. Happy birthday. Opo. Salamat po at nakauwi na rin po si Mother. Dumating po siya kahapon. All is well by God's grace. Kaya pang sumakay sa eroplano. Oh, 84 years, 82 years old. Salamat po sa mga prayers din po. yan. Salamat po, Pastor. Hindi rin biro magstay na nakaupo sa aeroplano for a long time. So, yeah, Opo. Salamat po, Pastor. Thank you. I'm happy for her at she still looks young and pag nakatalikod si Mami, hindi mukhang 82 yun, mukhang 28. Good evening, Ate Darren and Kuya Noel Madrid and who else? Good evening, Kuya Vince and Ate Mai. Magandang gabi sa inyo. Ayan. So, siguro let's start, no? Um, let's start with our praise report and our uh, prayer request. So, basa muna tayo dito. Okay. Ayan, sabi ni Ate Malen, good evening po to all. Okay. So, meron tayo ngayon na 14 windows, no? And within those windows ay it could be one person, two, three, or four, no? Depende doon sa mga nakikinig sa atin at nagpa-participate sa ating Okay na ba? Sabihin ko pa. Ay, ayan. pa. Okay. So, let's start with syempre ang suki ng bayan, si Ate Josie. Magandang gabi sa iyo. Ang tindahan Good niya. evening po. Good evening po, Pastor. Evening po. At sa inyong lahat. Praise report ko po, Pastor. Magaling na po sila Day, si Nanay, at saka si Noel. Mhm. Pati na po yung ate kong naoperahan, ipapagaling na po. Oh, si Na po Tess. siya. Okay na po siya, ipapagaling na lang po. Mhm. O, saka po yung result ng mammogram ko, okay naman po. Praise God. Oh, praise the Lord. Po, nung Monday po yun, last week. Isa pa po, yung ipinagpe-pray po namin, salamat sa Panginoon, sa katugunan ng
yung nire-request namin sa Kanya, sa Panginoon. Salamat sa mga taong ginamit niya at sa nawa po, pagpalain po silang lahat. Amen, amen. Kung ano man yun ay happy. Happy kami para sa inyo. Amen po, amen po. To God be the glory po. Amen. Yun po, tapos po yung prayer request ko po, patuloy na kagalingan ng mga may sakit. Marami pong may mga sakit ngayon kasi po may umulan, tapos malamig. Yeah. Tapos patuloy na pag-iingat at provision sa bawat isa sa atin. Yan lang Opo. po. Ang dami may sakit ngayon 80 plus na lang tayo nung Sunday, no? So, kapag wala isang pamilya, 4 agad dyan, 5 agad dyan. So, pagka po, bababa talaga yung number natin. Kasi because of the flu, at saka iba't ibang nararamdaman, no? So, ipanalangin natin yan. And siguro, I'm thinking, I'm praying and being impressed in my heart by God to announce another uh, 5 days of prayer and fasting, no? Kasi we are being attacked by the enemy, no? And I can sense it, no? Ang dami, halimbawa, yung sa sakit, yung sa iba't ibang kumbaga yung iba't ibang bagay, no? Ah, siguro mas maganda manalangin tayo ulit ng 5 araw, mag-pray at mag-fast. Kasi wala naman tayong magagawa sa mga sitwasyon, kundi umasa lang sa Panginoon. Nandun lang yung ating kalakasan. Okay. Ayun, no? Cute pala ng dalawang Chinese ba tong dalawan to? Si si Aye at saka si Aizel. Ang lalaki na. Yeah, pagka meron kayong time, explore ninyong lahat na maglagay kayo ng parang profile picture, no, para mas madali kayong makilala, no. At madali lang naman 'yon, ilalagay nyo lang ng profile pictures yung nyo, mga windows ninyo, mga bintana. Okay, good evening, good evening. Basa muna tayo dito. Sabi ni Giselle, good evening po sa lahat. Praise the Lord po. At magaling na po ako sa ubo. At si Lola at Papa naman po ay okay na at may natanggap po kaming blessing na pinakihintay po namin. Praise the Lord. Prayer request po, continuous healing po sa lahat ng may sakit. Si Jan daw po, may chills daw po kagabi. So prayer po, safety po sa lahat. No? At lalo na't maulan. Okay. So, di lang po, isulat nga natin yan. Si John, sandali lang po. Ayan, isulat natin si John at meron daw lagnat. Okay, sandali lang po. Hanapin lang natin dito. Completing. Si John Marco. Lagyan natin ng Marco kasi ang dami tayong dyan. Ayan. Chills. Ayan. Okay. So, who else? Sabi dito ni Giselle, safety landed na po sila Tita Rose and Tito Dave. Kani-kanina lang daw po. Praise the Lord. Yan, ako. Napaka, no, thankful din kami kina Kuya Dave and Ate Rose. Napaka, nila, game na game. Grabe. Tawid dagat din sila. Alam niyo yun. Kumbaga, tulog din sila sa butas-butas na kubo, mga gano'n, no? Walang kuryente, walang tubig, game na game sila. At hindi mo nakitang nakasibangot, no? At ang gusto ko doon sa kanila kasi, yung sa experience namin, makakwento ko lang, sila Kuya Dave at Ate Rose, habang kasi may time kasi na parang break, no? Pag during the break, nag-aano sila, parang nagte-testify sila sa mga kabataan. They really engage, no? Kasi yun hindi ko na magawa yung bang
halos makipag-usap dahil siyempre namamaga na yung throat ko dahil maghapon ako nagsasalita and then daily. And then sila yung parang ano, sina Pastor Bert, sina Kuya Manny, Ate Rose, Kuya Dave, si Tyrone, sila yung nakikipag-usap sa mga tao, yung mga ano, may tawag doon meaningful chat, no? At ilang beses ko narinig talaga na nagte-testify sila. Lalo na sa Isla Verde kasi puro kabataan yun eh. No? Ang tawag na nga sa kanila, Nanay Rose eh. Tsaka Tatay Dave, no? Kasi in a very short span of time, na ano sila, parang maging mga close-close na sila. No? At si Kuya Manny naman, parang kalahati ng participants dun kaibigan niya o kamag-anak or kaklase ng high school eh. So, nakakatuwa naman. Sabi naman ni Rachel and Jai, good evening everyone. Happy Wednesday. Praise report. Thankful po ako at na-survive ko po ang stressful week last week sa work. No? Both me and Jai. Na-audit po kami sa work. Thankful po kami sa mga corrections para mas matuto po kami. Prayer request, maging smooth po yung first medical appointment ni Ate Liana and si Chipapis bukas. Ayan, malalabas na si Chipapis, magagala na ha. Ayan, sulat natin dito. Aha, dali lang po. Ayan. Sulat natin para hindi natin malimutan kasi minsan nalilimutan kong isulat eh. Okay, Docs. Ayan. Thank you. And from Vince and Mike, Kuya Vince and Ate Mike, good evening po. Praise support. Thank God for the third treatment of Vince today. It went well without adverse reaction. Salamat po sa prayers. We also praise God for Michelle's upcoming birthday this Saturday. Woo, happy birthday. Although di naman siya makakasama, we pray na the Lord will continue to bless her, guide her, and use her mightily in His kingdom. Prayer request, complete healing po for Vince and strength for his last cycle of treatment next week. No, thank you and God bless everyone. Ayan. Ayan, birthday pala ni Michelle sa Sabado. Daming mga Valentines, birthday si Tita Terry din, birthday sa Friday eh. Oh, mga Valentine's girl. Okay, meron pa dito. Sabi naman ni Darren, good evening po sa lahat. Praise report. I thank God, no, I thank and praise God na yung ubo ni Kuya Natnat ay di nag-develop sa pneumonia again. Ngayon, magaling na po siya, wala nang lagnat. Prayer request, kagalingan po para sa lahat ng nagkakasakit at yung routine laboratory ko po sa March sa March which minove ko po dahil di ko magawa this week kasi nagkasakit si Natnat. Praying na lahat po ng result maging normal po. Thank you. Ayan. Routine laboratory. Ayan. Sulat natin dito. Routine laboratory. Okay, dokes. Ayan. Okay, next would be, sino na? Ate Allison, May, good evening sa iyo. Good evening po. Praise report po is things are going well po sa buhay-buhay. Good. And prayer request naman po is na everything will go well po sa Sunday. And then Ikaw ba lead? opo. Mm. And then praise report din po kasi palagi po kaming ginagabayan ni Lord sa on the way to work and then going back and then sa transportation ko din po sa school. And then prayer request naman po is maging maganda po yung usad po sa
workplace namin na mas mabless pa po yung company and also yung the people in the company din po. And yun lang po. Thank you po. Right. Thank you. Maraming salamat. At yung nga panila Pastor Rave, no? Yeah. So, sabi ni Ate Anilo, praise report, everyone is safe. Prayer request po is complete healing for Kuya Vince. Oh, ano nangyari kay Vince, no? Nangyari kay Kuya Vince. Ah, lagay po natin dito. So, Vince M. Dalawa kasi ang Vince natin. Complete healing. Yan. Okay. Okay, sorry. Vincent Viento. Akala ko anak mo, Akala ko anak mo, Ate Annal. Sorry. Ah, so, ayan. Ayan, dapat, bigyan natin ng palayaw ang isa sa kanila para hindi tayo malito. Ayan. Isa, si Vince, isa dapat, Vicente. Okay, good evening, Ate Malen. It's your turn. Live ko na rin po, Pastor. Okay, ito din. Sabi ni Ate Malen, and more prayers for Vince and Maylin po. Yeah, one of the main reason kaya magde-declare ulit tayo ng 5-day prayer and fasting is for Kuya Vince, no? At Yes. Yes, Pastor. uh, We should do that. kumbaga, wala naman tayo talagang ibang tatakbuhan di ba? Kumbaga, kasi ang prayer and fasting, it gives you kumbaga assurance, no, that the Lord is in control. Siyempre, una-una, papagalingin niya yung may sakit, di ba? Tapos magse-celebrate tayo pagka magaling na ang may sakit sa atin, lalo na yung mga sakit na hindi naman natin maintindihan at hindi ba normal ba na alam mo yun na ba sabihin natin may lagnat si ganito ngayon, alam mo yun after 3 days, 2 days magpe-praise support na yan, wala na siyang lagnat, no? Ito kumbaga kumbaga uncharted waters natin to kumbaga no, at saka may mga bagay tayo hindi maintindihan minsan sa church na nga nangyayari na imbes na isolve natin siya ng sarili nating katalinuhan ay maganda lumapit na lang tayo sa Panginoon. Isang benefit pa ng prayer and fasting, mas lalago tayo sa pananampalataya, no? Kasi matuto tayong mag-trust sa Panginoon. No? Mas lalapit yung ating mga puso. Alright, good evening sa'yo. Kuya James. Ayan, Kuya James Raymundo, good evening sa'yo. So, last but not the least, ano ba dito? Sabi dito, ayan. Sabi dito ni Vincent May, salamat po. God is good. We claim healing. Sabi naman ni Ate Malen, Amen. Yes. And we're excited to see na maging maayos na at makita uling maayos na naglalakad si Kuya Vince. No? And of course, siyempre, yung anak ni Kuya John Noel din. Actually, natuwa ko sa sinabi ni Kuya John Noel na is hoping na isang araw makasama niya na yung mag-ina niya. No? Excited ba kayo na makita yung nanay at asawa at anak ni Kuya John Noel? Kasi pag nakikita niya si Kuya John Noel, mag-isa lang siya, di ba? So ilang taon na yun na mag-isa lang siya. Pero sabi niya na Sunday, sabi niya sa akin, Pastor, malapit na. Madadala ko na yung mag-ina ko dito. No? Kasi panalangin natin na yung si Patrick. No? Lagi naman natin pinapanalangin every Wednesday si Patrick. Yung bang maayos siyang makaupo uli sa wheelchair. Yan. Doon muna, kahit ganun muna. No?
Kumbaga, step by step. Pero syempre, kung si Lord gusto niya shortcutin, edi, syempre, okay na okay yun. Di ba? Patayuin ni Lord, edi talaga naman. Isasarado natin ang buong 3rd Street pag nangyari yan. Ano? Miracle na miracle. Pero ang gusto sana ni Kuya John Noel, madala muna no sa simbahan kasi hindi nakakapagsimba si Ate Estela. Oo. Kasi siya yung nagbabantay doon kay Patrick, no. Hindi naman sila agad-agad pwedeng maghalinhinan dahil pag pumunta si Ate Stella mag-isa, hindi pa naman siya established eh. Hindi wala siyang kilala, parang gano'n. So iba pa rin na sabay-sabay sila, madadala sila ni Kuya John Noel. And we're hoping for that day to come. All right? So good evening sa iyo, Carl James Raimundo. Ayan, hindi na kita favorite si si Tyron na. Okay. Okay, Tita Fe, good evening sa iyo. Any praise report and prayer request, Lola Fe? Happy birthday ulit. I praise the Lord because God has taken care of our church and our families, Amen. church families. God is so good, and everybody I sense is happy because God is with us, and He's no matter what happens. So many things had happened in the past, but God has protected us and taken care of us, the church and our families. And I would like to request this time also a prayer for my daughter, May. Mhm. She is sick since now maybe 3 weeks already. And I Mm. would like her to be prayed for, her cough and something in her spinal column. That I can't remember what else, but I know there's something else. But God knows what it is. So when we pray, God knows kung ano ang dapat niya i-heal. Thank you very much, Pastor. Amen. Yan, sinulat ko na po, Tita. Thank you. Thank you. Thank you, no? Tama po kayo dun. We've been through a lot and our church and each family no doon sa simbahan natin madaming pinagdaanan sa buhay. Ganun naman talaga, normal naman sa buhay 'yun. May masaya, may malungkot, no. Pero isa lang ang hindi nagbago yung Panginoon natin na laging tapat sa atin. Minsan kahit di tayo tapat, minsan kahit natataranta na tayo, 'di ba? Or Mm. nag-worry tayo or ano at The word for that, Pastor, is immutable. Change. immutable. Immutable, cannot change. Amen. Immutable. Yeah. Hindi mo pwedeng patahimikin. Ganun po ba yun, Tita Fe? Pardon, Pastor? Hindi pwedeng patahimikin. Parang ganun, immutable. Yes, Lord. Yes, Pastor. Amen. Amen. Ah, sabi ni Kuya CJ, praise report, thankful po for the Lord's continuous blessings and provisions sa ating buhay. Prayer request, praying for healing sa lahat ng may sakit and continuous strength, protection, and wisdom sa ating lahat. Ayan. Thank you, CJ. Oo, noon sa pagdating sa, lalo na sa mga Anastasio, no? Kasi yung sakit na umiikot sa kanila, no? I mean, gagaling si Anaya, tapos next week isa naman, parang napansin ko yun eh. Sabi ko parang ano. And I think we need to pray and fast for that too. No? At syempre, iba pa yung mga request sa Panginoon. Isama na natin yon. Hanapan lang natin ng tamang oras at panahon kung kailan magpe-prayer and fasting. Okay, let's turn it over no, to Jasmine and Aldrin. Jasmine and Aldrin, do you have prayer requests and praise report? Hello, good evening po sa lahat. Praise report po is thank you po kami kay Lord na sa protection na binibigay po nila sa amin. And kay Anaya po, thank you po sa wisdom na binigay niya kay Anaya na nag-message po sa amin yung teacher niya na
na She's doing well. she's doing well daw po sa school. Very matulungin. Tsaka, yes, Wow. Yun po. And Wow. Kanino nagmana? wala akong sinabi. Nasamit lang ako. Nasa amin ka lang. Yun lang po. Natatawa sa Ayan. Sister Minnie. Prayer request po is kagalingan po sa lahat na may mga sakit and protection din po sa lahat ng mga papasok sa school and sa work din po. Yun lang po. Thank you po. Amen. Amen. Si Kuya Aldrin, meron ba na Ay, same din po, Pastor. Thank you po. copy-paste? Okay, so sige, umpisahan na natin, no? Tandali, meron pa dito. Sabi dito ni Kuya Manny, praise report, no? Praise the Lord. I was not feeling that well before and during ng flight ko po. Pero very fast and ang recovery ko kaya back to normal na. Also, nandito ka na, Kuya Manny. Ala ko, nasa Pinas ka pa. Ayan, praise the Lord at magaling ka na. Mhm. So, sandali lang po. Ayusin natin to. Dandananan. Dandananan. Okay. Ayan, share natin. Mhm. Ayan, luma pa yung aking emblem. 2024 pa yan. Pero welcome to our Upper Zoom Prayer Gathering. Tapos na yung praise report and prayer request. Ngayon ay February 12, 2 araw na lang, Valentine's na. At huwag niyo kakalimutan, kung kayo ay mag-asawa at may kilala na mag-asawa na pwede niyo maimbita, mga Mars nyo at Pars nyo, no? Mga kumarit, kumpare. Wala silang date sa February 14, Friday yun. Sa church na lang natin silang mag-date. At I'm sure pagpapalain sila ng Panginoon sa hinanda ng Panginoon, no? Na maraming wisdom at kaalaman tungkol sa pag-aasawa. Kung kayo naman ay engaged na or yun nga, mag-aasawa na, no, in the next 6 months, invited din kayo. Kasi papasok na kayo doon eh. No, kung kayo na may kabataan, ay pwede kayo makinig doon kayo sa mezzanine, no? At tulungan yung kami na pagsilbihan yung ating mga couples, no? Ano na naman yan, annual na eh, no? Kumbaga, para transition, natututo kayo sa mga nakakatanda sa inyo at darating ang panahon kayo rin naman ang magiging magpapamilya rin kayo, no? Mas maganda yung matutunan nyo na at marinig nyo kung ano yung mga tamang prinsipyo, lalo na mga biblical principle. Okay, welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering tuwing alas 8 ng gabi, Miyerkules. At next week, no? Giselle, pakisabihan si John kung pwede siya, no? Pag hindi pwede si John next week, Giselle, no? Jump na tayo, punta tayo kay Ate Josie. Okay, pero ngayon si Ate Jasmine muna. So tayo po yung magbulay-bulay sa salita ng Diyos sa ating devotion. So, Ate Jasmine, take it away. Yes, na po sa lahat, tayo po ay mag-pray po muna. Heavenly Father, thank you Lord for this day. Thank you sa pagbubulay-bulay na gagawin namin ngayon sa verse na to, na marami kami matutunan at may apply namin sa buhay namin, Lord. And bless niyo po ang bawat isa sa bawat sharing na kanilang isi-share, God, na marami kaming matututunan. In Jesus' name we pray, Amen. Ang ating pong verse for today is Luke 6:28. Bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Para po maintindihan po natin, isa-summarize ko po muna yung context sa verse na ito. Balikan po natin yung Luke 6:12. Hindi ko na po nailagay, Pastor. Ito po yung nasa Luke 6 verse 12 po is si Luke po umakyat po ng bundok kasama si Jesus and kasama rin po yung mga apostles para magdasal po sila. Then sa kanilang pagbaba po sa kapatagan, marami pong naghihintay sa kanila na handang makinig sa turo at humingi ng kagalingan kay Jesus. At ang isa po sa itinuro ni Jesus
I love your enemy. So meron po tayo ditong 4 pointers na ating i-consider po. Ang una po ay unconditional love. Tulad po nung last time na preach po ni Pastor is lovable or unlovable, kailangan mahalin po natin sila or i-bless natin sila. Ang second po is power of prayer. Hindi po ibig sabihin neto na may mangyayari masama sa kanila. Bagkus po, ipag-pray po natin na kayang baguhin ni Lord ang puso ng tao na ito. And number 3 po is transformative power of forgiveness. Kahit po mahirap, piliin natin magpatawad para sa ikagagaan ng puso at kalooban po natin. Number 4, living like Jesus. Tularan natin si Jesus na nagbibigay ng kapatawaran kahit hindi sila karapat-dapat. Let's show grace because Jesus gave us grace. Ang akin pong katanungan is, what is your response to those who wronged you? Ako po muna. Sa akin po, latest lang po ito. Siyempre sa work po, minsan meron tayong hindi nagkakaroon ng misunderstanding. So, meron akong kawork na meron siyang ginawa sa akin na hindi tama. So, sa inis ko, sa galit ko, nasigawan ko siya, kasi sinigawan niya ako, nasigawan ko siya, nahampas ko pa yung lamesa, na as in talagang nag-init yung ulo ko. Pero after po nun, nagrepent po ako agad kay Lord. Kasi, hindi tama yung ginawa ko, na dapat hindi ko na lang siya pinatulan, na dapat naging maayos yung kinausap ko na lang siya ng maayos, na hindi ako nagpadala sa inis ko. Then, afterwards po noon na hindi ako kumikibo, sila rin yung lumapit sa akin, pero hindi sila nag-sorry. Pero okay lang po yun, kasi at least po, nakipag-reconcile na sila, nakipag-ayos sila, nakipag-usap. So, okay na lang po yun na nagpapasalamat ako kay Lord kasi after ko po mag-pray, naging okay na kami. So, ngayon, okay na po kami. So, nagkaroon lang daw po ng misunderstanding daw, kaya ganun. Kaya, yun po. Yun po yung share ko po. Thank you po. Amen. Salamat, Ate Jasmine. Una-una, no, nakaka-bless naman what do you call this? Devotion, no? Kasi pang-preaching na yung shinare mo. No, natutuwa ako kasi wala na, masaya lang ako kasi no, parang kumbaga naiintindihan niyo yung importance ng yung exegeting the word. Yung ibig sabihin nun, pagka exegetical, yung tinitingnan niyo yung hindi yung basta yung word lang. At pipick upin niyo yun, tapos i-apply niyo para maging satisfying para sa sarili natin. No? Marunong na kayong kumbaga katulad ng palagi nating binibili na pag tumingin ka sa isang word, lalo na devotion mo, tingnan mo yung background, magbabalik ka ng konti, ano nangyayari dun bago dumating dito sa bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Ano ba nangyayari? No? So, ang ganda nun, shinare mo na ito kasi yun, ito ang nangyayari sa time ni Kristo, ganito, ganyan, ganito, ganyan. No, tapos meron ka 4 na points, no, na shinare na tama naman talaga lahat. No, thank you at ako yung masayang narinig na ganito yung pag-share, no. At kumbaga sa grade, no, sa isang estudyante at ako ang teacher, A+ ang ibibigay ko sa iyo. Good job. Ganon din ako, Pastor. Galing. Amen. Galing. Ako'y talagang Galing. Okay. masayang-masaya ako na ganito, nag-grow tayo lahat, no, together. At kumbaga kayang-kayang pakainin yung sarili. Kasi yun ang pinaka-desire ng isang pastor na huwag paasahin na
alam mo yun, na makikinig lang sa sermon, no? Kailangan matuto tayong pakainin yung sarili natin through a devotion. Good job. Thank you, thank you. Okay, sabi dito ni Ate Liana and Kuya Jorel, pahabol po, praise report po, super thankful po na nakaka-recover na po ako at nakaka-adjust na din po si Chipapis. Paggaling din na din si Jorel, Papa, Day and Lola. Grabe, ang daming tinamaan pala ng flu. Prayer request po ay continuous healing po para sa akin. Praying for po sa maging okay naman lab results ni Chipapis bukas. Yan. Amen ba? Gagala na si Chipapis bukas. So, eto ang ating question, no, for discussion. What is your response to those who wronged you? So siguro bago natin sagutin to, paalala ko lang na sabi ng Panginoon, kumbaga love your enemies, no? Pag sinabi kasing enemy, these are the people, no? Ang ibig kasi sabihin ni ang tunay na pangalan ni nung enemy natin, no? Yung enemy natin is Lucifer, okay? Hindi niya pangalan ang Satan or Satanas, no? Ang ibig sabihin ng the Satan, no, or ang Satan or ang Satanas, ang ibig sabihin nun, the one who always oppose. Alam mo yon. So, halimbawa, merong antibiotic sa buhay mo na pigil ng pigil para sa kaunlad mo, spiritually, financially, whatever, emotionally. Baga ayaw kanya lagi maging masaya. Antibiotic talaga siya. Yun ang iyong dasatan. No, not necessarily siya si Lucifer, pero siya yung iyong parang gayon nga, the one who always oppose. So, yun yung enemy. Okay? Enemy mo si Lucifer, pero hindi yung pwede mo makonsider yung ayaw kanya talaga sumaya at ayaw kanya talaga na maging successful at ayaw kanya lumago. Yun yung iyong dasatan or enemy. Pero meron tayo minsan na nakakatampuhan or may mga misunderstandings, halimbawa sa bahay, no, nakatampuhan mo yung iyong asawa, yung anak, o nakatampuhan mo yung isang churchmate mo sa church, no, hindi kayo nagkaintindihan. Hindi yun enemy. Kumbaga, hindi yun mag-a-apply love your enemy kasi hindi naman sila enemy. Kasi nakatampuhan mo lang naman eh. Di ba? Ano lang naman yun, meron lang kayong misunderstanding. So, yun lang, nililinaw ko lang kung sino yung enemy. Yung enemy, yung talagang who always attacks you. Ayaw kanya na maging masaya. Ano mo yun, basta laban siya sa'yo. The one who always oppose. Kagaya nga nun, yung enemy natin si Lucifer, ay ang tawag sa kanya, si Satan or Satan or Satanas, no? So, yung mga kaibigan natin, ba sa church, meron ka nakatampuhan, ano mo yan, sinabi sa ginagawa mo yun, hindi maganda, whatever, tapos nagtampo ka, hindi mo siya enemy, nagtampuhan lang kayo. Kasi eventually, after a while, babatiri naman kayo niyan at alam mo yun, isang bangka lang naman tayo, kumbaga. So, yan, nilinaw ko lang kung sino yung enemy at saka sino yung mga nakatampuhan mo. Ito, applicable to, yung tanong ni Jasmine, what is your response to those who wronged you? No, pwedeng enemy mo or pwede rin naman na may ginawa sa yung mali pero hindi mo naman talaga enemy. Tapos nagkatampuhan kayo at nagkasamaan na loob. No, eventually, i-lead naman kayo ng Lord. Sabi natin, ang pagiging tunay na Kristiyano ay marunong magpatawad at umunawa. Alright? So, siguro, simulan na natin, no? Unahin na natin hindi lang, may pahabol pa dito. Okay, simulan natin kay Rachel at kay Jai. Sabi ni Ate Rachel at Kuya Jai, sa akin po, laging magbigay ng grace, no? Mabuti man or masama ang ginawa sa'yo. Kinurse ka man o hindi, lagi nating itanong yung what would Jesus do? WWJD. What will Jesus do? Kasi at the end of the day, kung na-let go mo na yan kay Lord, no, sila na po magdadala nun. Pero ipanalangin mo pa din sila. Amen. Amen. At tsaka reminder,
kumbaga, do not beat yourself when you get frustrated or disappointed or mainis or magalit because these are all natural reactions. No, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, Christian ka, dapat di ka nagagalit. No, I mean, si Jesus nga nagalit di ba? Pero, pero yung magstay ka sa galit, yun ang mali. At saka, mag-react ka na differently, no? Bawa, binastos mo rin, or ano mo, kumbaga, yun yung mali, kagaya nung inamin kanina ni Ate Jasmine na, teka lang pero mali na may reaction ko. Wala namang kamalay-malay yung lamesa, nahampas tuloy, So, kumbaga, yung reaction natin, yun yung pwedeng, magsabi kung tama o mali yung ating ginawa. So, yun, okay lang, no, na makaramdam ng pagkainis, pagkagalit, frustration, disappointment. No? Huwag ka na magstay doon at saka huwag kang gagawa ng masama laban doon sa taong hindi mo na kasundo or umaaway sa iyo, parang ganun. Kasi maring hindi naman inaaway kaya maring may nasabi lang hindi maganda or miscommunication or alam mo yun, nagkamali lang. Sabi naman ni Ate Ana Lu and Kuya Mark, let go and let God, no? Even if those who did you wrong ask for help, no, or a favor, still give them the help and favor if we are able because we are doing it for God's glory. So umaga, para mawala yung mainit na coal sa ulo ng tao, nagbabagang uling sa ulo ng tao, no? Wag mo nang dagdagan. Kung ano maganda, regaluhan mo pa. I mean, give them a favor, sabi ni Ate Angelo, which is I agree with this. No? Amen. Sabi ni Ate Giselle, when someone wrongs me po, I choose to forgive always since wala naman pong benefit ang pagtatanim ng galit. It's not always easy, pero I am always reminded na Jesus calls us to love and pray for those who hurt us. Instead of letting someone else's actions control me, I know that God sees everything and that He will help me handle it with grace. No? God gives me strength to let go of the bitterness and fills my heart with His peace. Si Lord na din po ang mag-handle sa Kanya. Ayan. Bahala na si Lord. Ayan. Sabi nga huwag niyo rin papanalangin, akunin ni Lord, ha? So, sabihin niyo, Lord, bahala ka na ayusin yung puso niya, no? Ayusin niyo yung puso ko, mga ganun. And be careful with the people na pinagsasabihan niyo kung saan kayo, kung kaninong masama ang loob niyo, no? Ako, in ministry, whenever I get frustrated, I always tell my team, no, yung board and pastors, no, kasi these are the people who will understand me kasi they work with me closely. And kumbaga, I cannot just tell the general attendees of the church, no, kasi they will not understand me, no. Ala ko ba naman, pastor, kumbaga, mahaba ang pasensya mo at kumbaga tinitingala ka namin that ikaw ay yung aming tinutularan, no? Kumbaga, hindi ka maintindihan. Kumbaga, pero you choose the people na you share your frustrations and disappointments, no? So, kasi these people will understand you kasi malapit sila sa iyo, naiintindihan nila yung sitwasyon mo. And syempre, when you say something na, naku, ako parang may ginawang hindi maganda yung tao sa akin, ganto ganyan, o whatever, anuman sitwasyon sa buhay nyo, kumbaga, do not do something na hindi naman tama or gaganti ka or whatsoever, no? Kumbaga, the people who are close to you will always, parang pakakalmahin ka nila at yun yung importance ng venting out to the people you trust, no? Kasi they will pray for you, no? They will ask you to calm down and kumbaga, give your frustrations to the Lord, no? So that's how you handle things when people are not so nice or they say things not necessarily your enemy but they say things na hindi maganda sa iyo whatsoever. So yun, choose the people, no? Kasi mamaya ang nasabihan mo chismoso pala o chismosa makakalat na yung yung nararamdaman mo, di ba? So be very careful. Sabi naman ni Kuya Vince and Ate Mai,
When someone wrongs me, my first instinct is to get hurt, frustrated, and sad. But I try to take it to God in prayer and ask Him for wisdom on how to respond. Yun nga, katulad sinasabi natin kanina, it's normal, no? Na talagang ma-frustrate ka, ma-hurt ka, malungkot ka, no? Normal yun. Kumaga, wag ka lang mag-stay doon sa sitwasyon na yon or magtatanim ng sama ng loob. Ayan. No, katulad ng shinare kanina, wag magtatanim ng sama ng loob. And then, sabi ni Jasmine and Aldrin, sabi ni Aldrin, in relation po, last Sunday's preaching, people who curse and mistreat us are like little foxes that destroy the vineyard. They try to steal our joy. So we should focus on Jesus. Now, let it go and not let others take away our joy. Amen. 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 Thank you. Thank you. So let's go to Tita Josie, ang official tindahan ng La Filnas. Aling Josie, anong masasabi niyo? Ako yung gagawin ko po. Hindi ko po siya gagantihan. Mhm. Yun po yung ginawa niya sa akin. Pagluluto niya pa rin. Pagluluto ko pa siya. Masarap. Oo, wag lang lalagyan ng Dora at Killer, ano? Yun. Tapos po, ipagpe-pray ko siya. Mhm. Mahirap, pero sa mga Kristiyano, ganun talaga dapat ang gawin. Hindi, mahalin pa nga natin dapat yung mga gumagawa ng hindi tama sa atin. Mhm. And totoo naman yun, mahirap talaga. Mahirap. Mahirap talaga, minsan. Lalo na kapag ano ka furious ka, yan, frustrated ka. Mahirap, no? Sa unang stage, mahirap ka agad pag-usapan ng parang, ano mo yun, to let go, no? Kumbaga. But eventually, kapag, alam mo yun, time pass, like, kinabukasan, or alam mo yun, minsan nakatulog ka lang, wala na yung inis mo, wala na yung galit mo. So, yeah. Thank you. Thank you, Tita Josie. No? Salamat po. Sabi naman ni CJ, takeaway ko po is, kapag may taong gumagawa po ng masama sa atin, dapat po ipag-pray natin. And marunong po tayo mag-forgive, no? Palagi ko po iniisip na kung si Lord nga kaya mag-forgive, for sure, kakayanan din natin ang mag-forgive. Amen. Thank you for that. Okay, Kuya CJ. Salamat, salamat. Okay, ang ating next sharer ay si... Dali lang po. Ayusin ko lang. Ati Allison. Okay, Ati Allison. Good evening sa'yo. Good evening po. So, sa akin naman po, naunahan lang po ako dito, pero yun din po yung sagot ko eh. Don't let the little foxes ruin your vineyard. And at the same time po, sa akin po kasi, I assess myself afterwards and think about the things that na nagawa ko, and I don't necessarily like on focusing on the other side. So I focus on myself as well, na iniisip ko po like ano yung ginawa kong mali, saan ba yung parang hindi tama yung nangyari. Afterwards, I repent and pray to the Lord and ask for forgiveness for Him to change yung parang if that thing that I have done has been a habit or an impact na wag nang maulit, to cut off that chain, for Him to remold me, and for God to help me be a better person on my next step. And afterwards po, yeah, I don't really focus on the other side, and I also pray for the Lord na for my bitterness to go away, for it to process in a way na it slowly fades, that God has cured it. And then afterwards din po na pinagpe-pray ko din po na not just for my bitterness but for the other side's bitterness, na the other side will be able to have peace in their heart and relief, and that perhaps the misunderstanding that happened, God
is able to take care of that over time. Mm. And then after naman po nun, ano na po, maginhawa na po yung kalagayan ko, and iniisip ko na lang po na I shall not stay bitter because, 'di ba, in any and every circumstances, we should always be filled with joy kay Lord. So yun po yung akin. So thank you po. Amen. Thank you, Ate Allison. Let's call now Ate Malen. Good evening sa iyo, Ate Malen. Ito ang iyong katanungan. Pastor, ganun din po. I mean, normally, when somebody wronged you, automatically, sometimes, Mm. character who minsan personality na pag-uusapan dyan. But because you have faith, you believe in God, you practice prayers, Mm. it all comes and changes you. Mhm. It would be like Yasmin, normal naman po yung reaction ni Yasmin, which I will not say I haven't done that. I'm sure I done that so many times in this job, but pero I think I have learned to say sorry to the people I do the same thing to. Mm. And if they wrong me, and I wrong them back, I just have to apologize and go back to the basic of what we are all studying every day and hoping to be. Mhm. Ano yan, I mean, work in progress ho yan non-stop. Kasi sometimes there's so many factors that affects the way we react. Mhm. Sometimes when you don't feel good, you don't feel sick, your mind is not in the right senses, something happened to you, you're stressing with the family or whatever that is. Sometimes affected who yung the way you react. But that doesn't mean that's who you are. When you come back and check yourself, then, just go back to basic, which is our faith. Mhm. I mean, a lot of people too, the ones that wrong you sometimes are misdirected anger. It's not really for you. It just so happened you're in the wrong place at the wrong time. Mhm. So I just look at it that way and then just keep on praying. As I mean, everything is conscious effort. And even our faith is a conscious effort. We always have to remind ourselves. Because it's normal to forget, it's normal to go through some things in life. And sometimes, we don't talk to the people, the same group we talk here every day. This is Mhm. not the same group you meet every day. Yeah. It's totally different. A totally different way of thinking. Sana kung lahat ng kasama natin, lahat tayo, we all work together, we live together. I mean, it's different. So Mhm. sometimes you just have to check yourself. Sometimes. But normally when you react, I tell myself, don't beat yourself too much. Just, Mhm. say sorry or pray more and that you get better on the next one. Mhm. Because, people who wrongs you, I mean, they're always there. There's so many people in this world you're gonna meet in your life, and not Mhm. just the church people you go to, Mhm. Sana nga ho, lahat church people, di wala nang wrong. Mhm. Meron pa din. Yeah, pero at least yun, it's not really totally, may ano pa yun, benefit of the doubt yun, diba? Yeah, yeah, yeah. Tsaka mas madali ang forgiveness. Mas madali ang forgiveness. Madali. Yeah. I can imagine, Ate Malen, yung iyong job description, yung scope ng work mo, no? Kasi you're dealing with Ay, people. ako nga, pastor, ibang tawag nila sa akin sa labas eh. I'm a queen, capital B. Okay, so, Kasi and may conflict sa loob ng inyong workforce, pero ang mas nakikita kong malaking conflict nyo yung inyong mga clients. Right? Kumbaga, yung tumitira doon sa mga bahay dahil siyempre iba-ibang personalidad yun. No? tama kayo dyan. Kaya si Ana maputi na ang buhok. Si Vince, mapuputi na lahat ng buhok. Si Manny, namumuti na lahat ng buhok. Si Manny, malapit na. Sila yung frontliners eh. Sila yung maharap sa mga tao. Yeah. Yeah, yeah. Mhm. Mhm. Doon sinabi mo kanina na conscious, no? Ibig sabihin, nasa tamang kamalayan na alam natin na kumbaga intentional tayo dapat, no? Na Correct.
na mag-ayos, mag-sorry at kumbaga maging malumanay, no, sa pamagitan. Kasi dito papasok Ate Malen yung yung spirito ng Panginoon eh. Kapag hindi na natin makontrol yung sitwasyon, no, let the Spirit of God control us, no, and be reminded that we have a Holy Spirit that residing in us, no. Kumbaga, Lord, tapos na ako, ubos na yung PC ko, ikaw naman, di ba? Minsan may ganun. Mas maganda siguro, unahin mo na talaga siya, di ba? Pero Correct. talaga, mauna talaga yung, parang, ako, nakapag-identify ako dun sa experience ni Jasmine, ano? I'm not saying na tama yan, pero I would say na kagaya ng sinabi mo, Ate Malen, na ilang beses ko rin ginawa yan sa trabaho. Kumbaga, no, andyan yung magpalibag ako ng ng ano yun, basket fry ng French fries. Kumbaga, pag mainit ang ulo mo, no? Para just to make a point na we're doing this wrong. Parang ganon. So, kumbaga, ang una mong reaksyon hindi maayos, no? Pero kapag kaya na, nilukuban ka na ng Panginoon at sinabi, parang niyakap ka niya na parang, oo, tama na yan at huminahon ka. Yun, doon ka na hinahon, no? Kaya importante na bilang isang believer, we don't lose our relationship. Yung don't lose, wag tayong ma-lose touch doon sa relasyon natin sa Panginoon, no? Walang callous heart. Pagka sinabihan ka niya na, oh, tama na, hinahon na. Kumbaga, susunod ka na parang isang mabuting tupa sa iyong shepherd, di ba? At babalik ka doon sa line, magpo-fall in line ka ulit, parang ganun. Yeah. Thank you, Tita Malen, at napaganda ng sharing ninyo. Salamat po. Thank And you. uh, we have Tita Fe. Magandang gabi sa iyo, Tita Fe. Good evening, Pastor, and everybody else. In my case, depending upon the case, mayroong kaso na unang-una ang reaction ko ay umiiyak because as much as possible, I don't want to hurt anybody. Mhm. So when I find somebody hurt or somebody is somewhat different to me or something, it really hurts me, and sometimes I really shed tears. But in a case when a friend, let's say, has done me wrong, and I try to talk to that friend so that whatever has happened, maybe misunderstanding or whatever, it will be settled and we will be okay. But there are people who are hard-hearted, no matter how humble you are and how sincere you are to be reconciled together, they are not willing to submit to it. So what I do is first to ask God to forgive me and then forgive her or him. And then I come to Jesus to pray, to ask him to fix the problem. If the problem continues, no matter how much I continue to pray, I still trust the Lord that everything good will come out later. Because the Word of God says that if we live according to his word, he will make even our worst enemy to befriend us. I stand on that word, and I can testify that there was somebody who thought I was the one who did something against them, something very little, but they hated me or they blamed me for having caused their problem. But God knows that it's not myself because I don't do things like that. So matagal yan. Matagal ang bad treatment to me and so on. But I continued to pray to the Lord for their good, for their forgiveness, for both of us, and expect the best from him because God said that he is really pleased when we trust him and put our confidence in him.
So after 20 years, that person befriended me. Amen, Lord. Thank you. Thank you, Pastor. 20 years. Tagal na. Okay, salamat po, Tita Fe. So we have here from Ate Darren. At first po, we might tempted to hate them back. But my response is show them back kindness and love as what Jesus did. No? Anyway, kung hayaan mo lang naman at binigay mo kay Lord, yun, at least nakakatulog ka ng mahimbing and peace in your heart. Sabi nga ni Lord, the vengeance is mine. So ipapasa sa Diyos. So ipapasa Diyos mo na lang at siya na ang bahala. Amen. Thank you, Ate Darren. Alright, maraming salamat sa napakagandang discussion. Salamat Ate Jasmine for your very well done, well written, exegetical devotion. Maraming salamat. I'm sure na you put effort no in researching and reading on this. Maraming salamat sa iyo. So, may isa pa dito. Sabi ni Kuya Manny sa akin po, when somebody wronged me, I let God to be in control. No? He knows my heart, not to offend anybody. Amen. Salamat, Kuya Manny. If you still have your parang inputs, please sulat nyo lang at pabasahin natin. Sabi naman ni Ate Malen, thank you to our beautiful Jasmine. Uy, beautiful ka daw, Jasmine, ha? Okay, so dadako naman tayo sa panalangin pero bago tayo dumako sa panalangin, sandali lang po. Nasa na ba ako? Ayan, yan, yan, yan. Ayan. Bago tayo dumako sa panalangin. Ayan. Tayo ay, sandali lang po, nawala yung aking, ayan, 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 ayan. So, bago tayo dumako sa panalangin, ang ipapanalangin po natin ngayon ay ang mga letter N and letter O. Tapos, pag may napansin kayo na wala pa sa listahan natin, ay sabihin nyo lang at susulat natin. Kasi minsan may mga bagong dumarating at hindi pa natin na-update kasi gusto rin natin silang ipanalangin. Okay? So, siguro ibigay na natin no, kay Jasmine na ang ating leader. Itong pray sa Church of the Nazarene. And then, ibigay na natin to yung complete healing kay Aldrin. Ayan. Ayan. So, dito sa complete healing, nakikita nyo naman, meron ba tayong dapat tanggalin na dito na gumaling na? Sir, excuse me po, patanggal na daw po ng headache. Okay na daw po. Thank you. Ay, sa akin pala yun. Ayan, ayan. Wala nang Thank you po. Salamat po. Wala nang headache si Jasmine. Ayan. Si Jasmine na lang ang headache ni Aldrin. Joke lang, joke lang. Okay. Meron pa ba kayo dito na ano, gustong tanggalin o gusto pang idagdag? No? Baka may gusto kayong idagdag na complete healing. Alright? Kung wala na, punta tayo dito at si Ate Josie naman ang itagay natin dito. So, cancer, no? 15 na ang pinapanalangin natin. Baka merong gumaling na dito. Please, update us para matanggal na natin at maging praise report na. Ayan, dito naman, ang ilagay natin ay si Ate Addison sa mga special favor and request. Meron po ba dito na meron pang special favor and request, no? Baka gusto nyong sulat dito. At kung baka mayroon namang umayos na. Pastor, pwede po bang idagdag doon sa cancer list? Okay, sir. Lumagpas na kayo. Ano pong pangalan? Si Mary Beth Paredes. Ayan, sulat natin. So dito hindi na natin kasi nilalagay kung ano yung saan yung cancer, no? Yung kung Yes. straight ba yan, kung lungs ba yan, breast ba yan, no? Siyempre alam naman ng Panginoon, no? Kasi
since pinopost natin to online, no? Kumbaga, ah, para hindi awkward kung matinig nila kasi pagka minsan sa lalaki prostrate parang kumbaga ano eh o tsaka iba kasi yung pakiramdam na ay may nanalangin sa kaysa doon sa parang merong parang na-highlight yung problema parang ganun. Basta lahat cancer pare-parehas naman so focus tayo doon sa cancer no Pastor, isa pang pangalan ho, dun sa Tapos, cancer. di po. Malugakad. Malu. Gakad. Ayan. Yeah. Ayan. Thank you po. Thank you po. Okay. Salamat po. So, dito naman sa ating special favor and request, pangunahan tayo ni Ate Allison, no? At dito, meron pa ba kayong gustong idagdag dito? Baka may trabaho na itong mga nag-job hunting or ayun, mammogram result. Tanggalin na natin, okay na. Pero yung kay Faith kaya okay na. Huwag muna natin tanggalin yung kay Faith. Yung sa akin po, okay na po. Okay na yung kay Ate Josie. Yung kay Faith, huwag muna. Ayan. Tinanggal yung double M ba yun? Mammogram result. Ayan. At dito naman sa ating connecting events. Bigay na natin kay Tita Fe. So dalawa yung connecting events natin ngayon. Yung kasalang bayan. Tatlo pala, no? 2:14 pa pala. Sa Friday, 2:14. 25. 2025. Ang ating married couples. Ayan. Date night. Ayan. Ayan. Kung kayo naman ay single, ay syempre welcome pa rin kayo pumunta. Everybody's welcome. No? Yun nga, naka-highlight lang sa particular na mga target market yung ating program. No? Pero you're welcome to be there, makinig, ano mo yun, eat with us, no? Have a dinner fellowship. Okay na okay yun. Syempre. Yung sa Friday, Pastor, ano yun? Ano po siya? It's a symposium. No? Sulat natin. Itong Friday, itong darating. Symposium rin? Yeah, symposium po yan. Kagaya nung sa Alab Night. Pero Okay. sa yung symposium ng Alab Night, it's all about dating, love, sex, and some marriages concerns. No? Pero ito po, puro about married life. Usapang married. Usapang mag-asawa. Ayan. So please be there. Ayan. Then we'll have our popcorn, prayer. And then Pastor, for the Friday, what time does that start for the dinner? 7 p.m. is the dinner. And then 7 p.m. Got it. Thank you. fellowship yun. No? Then at exactly 8 o'clock, we'll start with one worship song, no? The Salina at Sama-sama. And then we'll have one funny game, no? Na mabilis lang. And then we'll start right away with the symposium. So it will be hosted and kumbaga, by Sister Minnie. No? She has all the questions that was kumbaga kasi madaming nag-PM or private message ng kanilang mga questions, no? Mula sa church natin, sa ibang church din, and so on. So, niraffle namin then si Sister Minnie. Tapos ako yung resource person. Ako yung sasagot. Right? So, in accordance so ano yung sinasabi sa Bible. Okay. So, let's start, no? I guess. Okay na tayo. So, ayan, manalangin na tayo. Okay? Meron pa ba kayong gustong idagdag? Teka, basa muna tayo dito. Ayan. Si Isabel po, okay na. Okay, sino si Isabel, Ate Janet? Sa may, ano ba to? Cancer ba to? Check natin. Isabel. Ayan, Isabel. Wala sa cancer. Pero dito sa complete healing. Isabel. Ayan. Sino si Isabel? Ate Janet. Ayan. Opo.
Okay na po ata. Wala na. From cancer. Baka tinanggal na nila. Dali, check natin. Naalala ko yung word na pangalan ng Isabel. Naalala ko yun. Tinanggal na nila. Yeah, tinanggal na. Okay. Thank you, thank you. At praise the Lord. At okay na yun. Ah, Siyempre, alam niyo, magandang posisyon. Ikaw yung nananalangin. Di ba? Kasi nakaka-bless ng heart mo. Tapos hindi pa ikaw yung may sakit, di ba? Hindi naman sa dahil gusto mo na kasi time will come, magkakaroon din tayo ng karamdaman. Babalik yun sa atin. Meron din mananalangin sa atin kahit di natin kilala, di ba? So, kaya agad pwedeng manalangin, manalangin tayo para sa iba, di ba? So, ayan. Sige, simulan na natin ang ating panalangin. Dakilang Ama sa langit, maraming salamat po at patuloy po kayo na faithful sa amin kahit po minsan hindi kami faithful sa inyo. May mga mali kaming ginagawa. Patawarin niyo po kung may mga naisip po kaming masama, hindi kanya-anyaya sa inyo pong harapan. Meron po kaming nagawa na hindi maganda, na kasalanan or mga nasabi ng mga bibig naming matabil na hindi po tama at hindi po magandang pakinggan sa inyong tainga. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran mo. Hingi po kami, Panginoon, ng paumanin pagpapatawad sa iyo at gayon din sa mga tao na nagawa namin na hindi maayos o nasabihan o naisipan na hindi maayos. Patawarin niyo nawa kami, Panginoon, at pagkalinisin niyo, Panginoon, ang aming puso at ayusin mo po, Panginoon, no, aming disposisyon sa buhay, Panginoon. Palagi pong hanapin ka. At maraming salamat, Lord, sa mga blessings mo sa amin na natanggap, patuloy na natatanggap, at matatanggap pa mula buwas hanggang future. Alam namin na masaya ang iyong puso kapag kayo nagbibigay at kayo po ay nagpapahalaga sa amin. Sagot niyo ang aming mga dalangin. Salamat, Panginoon, doon sa mga prayer request lang namin dati. Ngayon, praise report na. At ganun din po, Panginoon, sa gabi-gabi at lalo na tuwing Miyerkules ang gabi, tumutulig po kami sa paanan ninyo na tingin niyo po, Lord, yung mga dalangin namin sa gabi na to. Una-una, Panginoon, na tinataas namin sa inyo si Nanay Zenny, Nanay ni Eden. Yakapin niyo po siya, Panginoon, at comfort niyo po siya. Palagi niyo po siyang dalhin sa simbahan. Hindi po siya nakapag-drive pero nandun po yung desire niya na pumunta ng simbahan. Dalangin namin, Panginoon, na yung paglago niya ay hindi ma-hamper, Lord God, na lagi mo siyang alagaan at ingatan, Panginoon. We pray for Kuya John Noel, Ate Stella, at kay Patrick, Panginoon. Patuloy niyo po silang yakapin bilang isang pamilya, pagpalain sa kanilang very generous heart. Pagpalain niyo rin, Panginoon, sila sa pamagitan ng pagpapagaling kay Patrick. Kahit unti-unti, Panginoon, makapunta silang tatlo sa simbahan dahil lubos na magbibigay ng sa iyon kay Kuya John at sa kanyang mag-ina na makakilala ng maraming kaibigan, bagong kaibigan sa church na mas maintindihan nila si Kuya John kung ano yung nagbibigay ng saya sa puso ni Kuya John, bakit lagi siya nandun tuwing Sabado at Linggo, Biyernes, Sabado, Linggo at ma-share niya yung joy na yon sa kanyang asawa at anak. We pray, Lord God, sa mga obligasyon kay Dennis, kay Maureen, kay Sofia. Ingatan niyo po si Dennis sa pagdadrive, si Maureen din, Panginoon, sa pagko-commute. Huwag na pong mangyari yung halimbawa po yung na-hold up siya, Panginoon. Ingatan niyo siya palagi. Ganoon ni Sofia, Lord God, at sa kanyang pagpasok sa school, huwag siya mabubuli dun sa kanyang school at patuloy siyang lumaki, Panginoon, na nahahayin, Panginoon, sa kagustuhan mo at mapalapit lagi ang puso niya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng panalangin at sa patuloy na pag-aalaga sa lahat ng marami naming members and attendees sa simbahan. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming campus, ang LA campus, kung nasaan merong Filipino, English, Spanish, North and South Korean congregations na dalangin namin ang pagkakaisa, less conflict or zero conflict. We pray na
magbigayan at mag-unawaan. Wala pong inis o galit sa bawat isa. Pawiin niyo po yun, Panginoon, dahil hindi yun po ang intensyon niyo. Ayusin niyo ang bawat puso naming lahat na kami po ay maging mapagpatawad at maging maunawain. Maraming po salamat sa panalangin. Please pray for the Church of the Nazarene. Ate Jasmine, thank you. Heavenly Father, thank you, Lord, sa oras na to. Tinataas po namin the Church of the Nazarene, General Superintendent Busik, Cracker, Chambo, Sandberg, Daniel, Sarmiento, District Superintendent Mark Lehman, District Office Staff, Shay Person, Local Church Board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Girly, Sister Rachel, Sister Elvie, the Philnas Pastoral Staff, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Reed, Pastor Glenn, English Congregation, Joshua Tigila, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angela Way, Spanish, Juan Fajardo, Lina Fajardo, Gladys Rosales, South Korean, Ki San Lee, Moon Hoo Lee, North Korean, Jongwan Lee, Hei Suk Lee, MCV staff, Star, Curtis, Nick, Maynor, and New Covenant Academy, Lord. Lord, itinatas po namin ang lahat mga na bigyan niyo po sila ng provision, especially yung mga leaders po namin sa bawat congregation na magkaroon ng pagkakaisa at i-guide po niyo sila kung ano po yung mga dapat po nilang gawin pa para mas mapalago po ang bawat congregation and mas marami pa pong soul na ma-save, Lord. And also, God, keep them safe na hindi sila magkakasakit, lalo na sa panahon ngayon, God. Palakasin ninyo ang katawan lupa ng bawat isa, God, na wala magkakasakit po and bawat pamilya din po ng mga sumusunod po is healthy rin po at safe din po sa pang-araw-araw na ginagawa, Lord. And also, God, yung mga estudyante sa New Covenant Academy po is lagi din po silang safe. Ang mga batang ito na pangalagaan po ninyo sa church na to na maging maayos sila and malayo sa mga disgrasya din po, Lord. And thank you, Lord, sa paggabay po ninyo na lahat po ng mga plans pa po sa mission at kung ano pa po yung ibang mga plans, God, na gagawin, God, kayo ang manguna para sa lahat po. Hipuin ninyo ang bawat puso ng bawat isa, God, na marami pa pong matulungan. In Jesus' name we pray, Amen. Heavenly Father, Lord God, we pray for the following who are requesting complete healing, Lord. We pray for Mia Costa, cuff, spinal column. We pray for Atadar, routine laboratory. We pray for complete healing po for Brother Vince. Please give him strength, Lord God, sa kanyang last cycle of treatment next week. Thank you, Lord God, dahil we claim na gagaling po si Brother Vince in Jesus' name, Lord God. May it be a demonstration of your power, Lord God. You're still a healer. You're a healer then and you're still a healer now, Lord. Lord, we also pray maging smooth po yung first MD appointment ni Liana and Chipapis tomorrow, that everything will be smooth, that both of them are healthy and doing well, and everything is okay, and wala pong maging complications, Lord God. Pray for John Marco, Lord, for healing sa kanyang chills. Remove this, Lord God. Please heal John Marco so you can use him, Lord God, sa church and also sa workplace po where you appoint him and even sa school. We pray for Manny Padre, kidney. We pray for Pastor Jeff's knee problem, Lord God. Lord, you have used Pastor Jeff greatly sa mission po na inatas niyo po sa kanya, Lord God. Lord, we pray for healing so that he can effectively do your work, Lord God, more efficiently, Lord God, and without pain, Lord. Pray for Hector, who has a bruise on his face, Lord. For Natalie, a fractured toe. Pray for Lola Fe with the large liver, Lord God.
and please remove the gallbladder polyps, Lord God. We pray that Lola Fe would have more years, Lord God, na marami po siya matouch na buhay, marami po siya ma-inspire. Give her more years, Lord God, and give her strength, Lord God, and just pray for safety and protection upon Lola Fe. Pray for Diaz Mark knee surgery recovery, Lord. Yes, we saw him previous few weeks ago, Lord God. May you heal him, Lord God. He's doing great job as our new DS. And we pray that he will get closer to you and focus, Lord God, on doing your work, Lord. And pray for Tessie Loreano, GI healing for Susan, who was imbalanced physical and who's going under physical therapy. Complete healing for Kuya Vince. Patrick Noel, we're excited that's may tinatapos lang siyang project, Lord God, and he will undergo therapy, may be successful, Lord God, may he find you, may he open his eyes, Lord God, and accept you in his heart, Lord God, as his personal Lord and Savior, Lord. And we pray for Daisy, who has tendonitis, Lord God, please heal her. For the entire Ascaraga family, Lord God, na may flu, Lord God, please heal them, Lord God, in Jesus' name. Lord, their family is a blessing to our church, Lord God, and we just pray that you will heal, and we just rebuke all these diseases and sicknesses that is spreading throughout their family and even through our church, Lord, in Jesus' name. We pray for Cherny, for complete healing sa kanyang bruises from a car accident, Lord God, na maging maayos po lahat, insurance claims, give her peace, and we pray na bumalik na po siya sa church, Lord God, na she needs to realize that you are the source of peace, the source of comfort and strength, Lord God, na kayo po lang ang kailangan niya, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Patuloy po kami sa diwa ng panalangin. Ilalapit ko po, Panginoon, ang mga kapatid namin ito, Panginoon, na nagsasuffer sa cancer, Lord. Maluk Gakad, Maribeth Paredes, Corazon Lotado, RB Andres, Beth Miguel, Robert Ward, Eileen Viernes, Medina Panganiban, Miss Mina Jonas Mon, Sonia Almocera, Tina Ocampo, Joji Bondoc Steven, Ricardo Madrid, Rachel, Edward Lucas, and Risa Tong. Lord, nalapit po namin ang mga kapatid namin ito, Panginoon, na dumaranas ng sakit na cancer, Panginoon. Lord, alam mo po, Panginoon, na kanilang dinaranas, Panginoon, dahil ikaw ay all-knowing God, Panginoon. Kahit hindi po namin sabihin, alam mo po yung kanilang dinaramdam, Panginoon. Lord, dalangin po namin na tulungan mo po silang magtiwala lamang sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang makapagpapagaling sa kanila. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, na alisin mo po sa kanila yung takot, Panginoon. Yakapin mo po sila ng iyong pagpalang kamay, Panginoon. At sa iyo lamang magtiwala, Lord. Ganun din po, dinadalangin namin na kung mga cancer cell na hindi na po kumalat, Panginoon, kundi masugpo po ng iniinom nilang, tinetake nilang mga medicine, Panginoon, Lord. Alam po namin na wala imposible sa iyo kung sila po'y magtitiwala at aasa lamang sa iyo, Panginoon. At provide mo rin po, Panginoon, lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. At bigyan mo rin po sila ng mga doctors, mga nurse na tutulong upang sila ay matulungan sa kanilang sakit, Panginoon. Lord, salamat po dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na mga kapatid namin ito, Panginoon, dahil alam po namin na one of this day, Panginoon, sila po'y magpapasalamat sa iyo dahil pinagaling mo na po sila, Panginoon, at kami po'y nagtitiwala sa iyo, Panginoon, umaasa, Panginoon, na lahat po sila, Panginoon, ay bibigyan mo ng kagalingan. Maraming salamat po at ngayon pa lamang po pinasasalamatan na namin po ito, Panginoon, gagawin mo sa bawat isang. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Lord, thank you po sa gabing ito. Once again, we are able to reach out to you at para manalangin at kausapin ka po, Lord God. Lord, we pray
sa mga following favors namin, Lord God. Such as, we also pray for Lafilna's lukewarmness sa palapit na pong wedding ni Kuya Cyrus and Ate Faith. May you bless them wholeheartedly, Lord God, na buhos ng buhos, Lord God, ang inyong pagmamahal sa kanilang kasal, and everything will go smoothly. And I pray, Lord God, for Tito Shane sa kanyang na manalo po siya sa custody. And may you guide him throughout sa kanyang iba pang legal battles. We also pray, Lord God, for Tita Rose na maging maayos na po yung sa car insurance, na may you give them the favor, Lord God, na that is from you. And may you help them, Lord God, to go through this. We also pray for traveling mercy sa mga following people, katulad po ni Tita Terry and Tita Pepot, Pastor Norbert. Salamat din po dahil nakarating na po dito si Kuya Tyrone. And gabayan niyo po si Tita Elvie, Tito Dave, Tita Rose, Tita Vilma, and ang mga bensions. I also pray, Lord God, sa mga following members na nagja-job hunt. And I also pray, Lord God, na widespread, Lord God, sa lahat ng mga tao na that are looking for a job, and trying to be successful in their careers. I just pray, Lord, na gabayan niyo po sila Ate Angeli, sila Nicole, si Giselle, Marla. I pray, Lord God, na bigyan niyo po sila ng mga resources and more information na pwede nilang masagap that is according to your will, na make it a smooth process po sa kanila, na malaman nila kung saan niyo po sila gustong madala and where they need to be. And I pray, Lord God, that may you use them to glorify your name and your kingdom once they find that specific place, Lord God, that you have for them. May they serve as a blessing in their environment. May they serve and be able to evangelize, not just in words, but in their actions, Lord God, sa kanilang workmates, to influence them, to see you in them, Lord Jesus. And I pray, Lord God, that during this job hunting season, na hindi pa po nila nakikita, may you mold them to as someone that you want to see and to have the heart that you seek in them, Lord God. You seek in all of us. I also pray for Ate Faith's mammogram result, na maging clear po, na maging proper and normal everything, Lord God. Not na walang maging findings, Lord God, or any cancer cells, Lord God. And may you just demolish all this anxiety or scaredness, Lord God, na maaaring maraman ni Ate Faith. Make it clear, Lord God, that you take over and nothing, Lord God, can put harm. I also pray for Lola Fred Dumok, no hindrance with property process. I pray, Lord God, na kayo po ang gumabay. May your hands stretch forth, Lord God, and may you be able to orchestrate. May your will be done once again, Lord Jesus. And overall, I also pray, Lord God, for for any college students. May you just guide us, Lord God, and you put us into the right environment, into the right career path na you're leading, Lord God. And I pray, Lord God, na you give us favor in the eyes of our professors and in the eyes of our classmates, and na maging light, the salt and light po kami sa aming environment. May all harm and all plans of the enemy be disregarded and dissolved, Lord God. May you break any chains, Lord God, na maaaring could tempt us or could put us away papunta sa inyo, Lord Jesus Christ. I just pray for guidance and wisdom and strength, Lord God, and for spiritual growth for each and everyone, Lord God, na mas lumakas pa po kami, lalo na ngayon na we're always praying and nananalangin po kami.
May it be always put into our hearts and in our minds. In Jesus' name, amen. Heavenly Father, we thank you for your presence with us tonight. We know, O God, that you are with us, and where in your presence we are blessed, we receive what you have in store for us. We know that you are here, Lord. You listen to our prayers. You always give us what makes us happy. We are so happy, dear God, that we have a place, O Lord, the church, where we can learn of you, where we can manage our lives with obedience to you, and everything good will happen. We thank you, dear God, for our pastors, our pastoral team, and the leaders, and everyone else who is a part of the progress of the church. We thank you for the expansion of our church, O God, the LA Philnas. We thank you that even through difficult times, O God, as in the past years, you have been with our pastors, our leaders, in the leadership of Pastor Jeff. We thank you for progressing, prospering the church, and for making it like a like a light on a hill that sends brightness in the most dark places. We thank you, God, for using this church and expanding it more and more for your glory. Lord God, we thank you for these activities that will happen soon. The symposium between and among married couples, oh God, on February 14. We thank you for this opportunity, O Lord, that you have given our married couples to share and receive, O God, knowledge, O God, from the experiences of other married couples, so that they can be more more of a blessing to their family and glorify you as parents, O God, and married couples. We thank you that on this day, your presence will be in the church, and you will bless each married couple, Lord, and make them realize, dear Lord, that a married couple can stand whatever situation they are in when they make you the Lord of their lives, married life. God, we thank you for those that are preparing for this activity, O Lord. Our pastor, anoint him, O God. Anoint his tongue so that all the things that he may say, O God, and those who are appointed, O Lord, to speak or do something, O God, for the progress of this activity, Lord, will be blessed by your presence, by your power, and through the gifts of the Holy Spirit of God. Lord, on the 16th, there will be a mass, kasalang bayan. Lord, we know that it is your will for them to come to you to give thanks, O Lord, for blessing their lives, their married life. Whoever, O God, comes, a couple who comes, O Lord, into the church on this date, Lord, may they feel your very presence. May they know, O God, that you are there to bless them again in their married life, Lord. All the years, O God, help them to know that this is a place for them where they can be happy and grow and glorify the Lord. God, we thank you for our married couples and for those who are coming to be remarried, O God.
May your mighty anointing be upon these services, O God. 214, February 14 and February 16 and March 7, O God. Thank you, dear God, that you have made us even more thirsty and hungry for your word. We thank you for giving us joy as we grow and listen and participate in the things that the church has offered. We thank you, dear God, for educating our married couples or the singles, oh God, whatever, oh Lord, because your word says that when the Lord is in the family, the blessings from the parents are passed on to their children, even to the third and fourth generation. And Psalm 128 also gives us the word of God regarding his reward of obedience to him. Psalm 128, verses 1 to 4 reads, Happy are those who obey the Lord, who live by his commands. Your work will provide for your needs. You will be happy and prosperous. Your wife will be like a fruitful vine in your home, and your children will be like young olive trees around your table. A man who obeys the Lord will surely be blessed like this. So we thank you, O God, for this connecting events, these projects, these activities in our church, O God, who gives us the peace, the love, and the joy through Jesus Christ and through our brothers and sisters and our leaders and our pastors. Thank you for your mighty anointing upon these events. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, Lord, Heavenly Father God, pinag-pray po namin, datas namin si Tita Pepot na babalik na po dito, and si Sister LV sa Sabado po, and si Pastor Bert, nagabayan po namin sila sa kanilang pagbiyahe, pagbalik dito sa Amerika, na safe po sila, at malayo po sa disgrasya. In Jesus' name we pray, Amen. Lord God, I thank you, dear God, for healing me. I thank you, dear God, first of all, for giving me so many years. I know that you have a purpose in my life, O God. I give myself to you, Lord. I'm always for you, Lord. I love you so much. And I pray, Lord God, that you will heal everything in my body. Heal my neuropathy, O God. Heal my cellulitis. Heal my liver, dear God. And I thank you, God, for my healing. And I dedicate my life to you. I give my life to you, Lord, 100%. I love you, O God. Amen. The Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Right. Let's open our windows and tayo dadako sa ating picture-picture. Picture-picture. Okay, picture-picture tayo. Ayan, ayan. Okay, ayusin lang natin itong mga pictures na to. Okay. Hi, Brother Noel. Good evening. Sana okay okay na si Nat Nat. Ayan. Atapang a baby naman si Nat Nat eh.
Mana kay Ate Dari. So, all right. So, at the count of three. Okay, 1, 2, 3, and smile. There you go. God bless you guys. We'll see you on Friday, um, and Sunday. Bye. Good night Night. po. Good night. Bye-bye. Good night. Bye.